Lalaking kayang mga ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan? Sheesh! That's crazy! Ito nga pala yung part 10 ng lalaking kayang mga ng kapangyarihan sa pamamagitan ng halikan. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, huwag nyo munang panoodin to. Watch out nga pala muna kay Cyrus de la Cruz dahil siya ang unang mag-first comment sa ating YouTube latest video. Dito nga pinakita na yung nakaraang pas ni Yamada. Ito yung unang pagpasok niya sa high school nila at akala niya makakapag-aral na siya na parang normal na estudyante kasi nga wala nakakakilala sa kanya dito. Pero may biglang tumawag sa kanya. Si Kiluwash Labo pala to at mukhang pareha sila ng pinanggalingang school kaya magkakilala sila. Pero sabi ni Yamada, wala na daw siyang intensyong sumama pa dito at yun din ang gusto ni Kiluwash Labo. Tapos sinubukan niya na makipagkaibigan sa mga klase niya. Kala niya nagbabasa ng mga comics ang mga to pero puro sulat yung nakita niya. Classical literature pala ang trip ng mga to. Masama na siya eh. Tapos ito namang mga naka-headset yung nilapitan niya. Pero pag testing niya, nakikinig pala ang mga to ng tsikahan ng English. Tapos napunta naman siya sa baklang mahilig sa katawan ng estatwa. Breakdown siya pababa sa banyo eh. Mukhang wala daw siyang magiging tropang potchi kahit isa. May narinig naman siyang nagmamaktol din kagaya niya. Si Kiluwash Labo pala to. Kinantsawan niya naman to. Mukhang wala na daw pag-asa ang kagaya nito sa school na to. Sabi naman ito, si Yamada din naman daw. At mukhang magpapangabot sila dito. Pero di nila tinuloy. Unang first day pa lang naman daw. Pero sa katapusan ng DN, sila pa rin ang naging tropang potchi. Iba daw kasi ang trip nila sa trip ng mga estudyante dito eh. Napatanong naman si Yamada kung magiging ganito ba daw ang buong 3 taon nila sa high school. Sabi naman ni Kiluwash Labo, Sim, napawat siya sa gulat eh. Pero sabi nito, hindi naman daw ibig sabihin nun na magiging boring yung araw-araw nila. Napangiti naman siya at sinabing, Sim. Pero back to the present, tinanong niya si Kiluwash Labo kung bakit ba daw to haling na haling kay Visit Cutie. Ito naman si Cutie Blandy, tamang basa lang sa Gedli. Sabi naman ito, si Yamada daw ang unang naglagay ng bitag. Bakit daw na-inlove si Visit Cutie dito? Umepal naman to. Alam niya na daw kung sinong nangyari. At napagtsikahan nila na nakopya daw ni Yamada yung kapangyarihan ni Visit Cutie na mga akit. At yun daw ang dahilan kaya yun na-inlove dito. Sabi naman ni Kiluwash Labo, kung ganun daw basic na lang to. Kailangan lang daw halikan ni Yamada si Visit Cutie ulit para makabalik daw yun sa normal. Pero nung aalis na siya para dalhin dito si Visit Cutie, sabi ni Yamada ayaw niya daw. Bakit naman daw niya kailangan pagbigyan ng hiling nito? Pinahirap daw ng mga to ang buhay niya hanggang ngayon. Nagsorry naman to para daw sa lahat ng ginawa niya at buburay niya na din daw yung picture nung camping trip nila at willing din daw siyang pigilan si Visit Cutie sa pagiging presidente ng student council kaya nagmamakaawa daw siya ibalik na yun sa normal pero ayaw pa rin nga ni Yamadang pumayag at magwa-walkout na sana to paalis kaso biglang nagsalita si Cutie Blandy pumapayag na daw sila na ibalik yun sa normal. Ang gulat niya eh at tinanong niya to kung bakit daw to nagdedesisyon ng kanya pero tinanong din siya nito kung okay lang ba daw dito nagustuhin daw to ni Visit Cutie sa ganitong paraan forever at mapapamahal daw yun dito habang buhay. Sabi naman ni Yamada okay lang daw yun sa kanya at sasabihin niya pa sana na baka daw nagsiselos to kaso may biglang lumagitik sa mukha niya bago niya pa matapos yung sinasabi niya. Pinalad yung pisngi niya ng kulay pink na outbalance din siya sa sobrang lakas ng sampal at sabi ni Cutie Blandy hindi naman daw to galit kay Visit Cutie ginagamit lang daw nito yun kay Kiluwash Labo. Nangatwira naman siya na hindi daw ganun yun. Sabi naman ito kung ganun daw ibalik na daw sa normal si Visit Cutie. Boboses pa sana siya kaso nakita niyang galit na tong bebe niya kaya di na siya nakapalag at pumayag na lang. Umupo naman sa harap niya si Cutie Blandy. Nagbablush pa to at nangingintabang mata. Ang saya daw niya. Ngibit na naman si Idol eh. Ito naman si Kiluwash Labo. Magwa-walk out na sana paalis kasi na-OP na daw siya. Pero biglang may tinanong sa kanya si Yamada kung hinalikan ba daw niya si Visit Cutie. Umuo naman siya at okay lang daw yun kasi gusto niya na daw kung sino siya ngayon. Sabay walk out paalis. Bigla namang naalala ni Yamada yung huling banding nila ni Kiluwash Labo. Nakakita sila dito ng mga lalaking may pinagtitiripang babae at hinamon sila ng mga to ng rambulan. Pumatol naman si Kiluwash Labo at siya naman inaawat niya to pero sumugod na to at nag-SS na parang si Chu kaya wala na siyang nagawa at naka-jamming na din siya. Tapos kinabukasan nasuspindi siya ng 1 week sa school nila at siya lang daw yung naparusahan kasi siya lang daw mag-isa ang nagsimula ng away at meron daw 2 saksi dito. Yung isa daw ay babaeng estudyante dito at yung isa naman daw ay katropang potchi niya at yun nga ay si Kiluwash Labo at dahil sa isyong yun iniwasan na siya ng lahat ng estudyante at nakita niyang magkasama na tong 2. Tapos back to the present kung ganun daw si Visit Cutie daw pala ang salarin. Bigla namang umiyak dito si Short Hair Cutie. Ang lungkot daw nun kahit si Yamada pa daw ang bida. Sabi naman ni Kiluwash, Sim, napatanong naman siya kung bakit daw nakikiepal ang mga to. Bigla naman siyang tinawag ni Kiluwash Labo at kinausap na nga nila dito si Visit Cutie. At sabi nito, kailangan daw muna nilang mag-usap ni Yamada nang sila lang daw mag-isa. Napatanong naman to kung ano pa daw bang kailangan nilang pag-usapan. Bumulong naman si Kiluwash. Hindi daw talaga nito magets ang nararamdaman ng mga babae. Umepal naman si Short Hair Cutie. Malamang sa alamang daw. Mahirap pa daw sa DP
difficult para kay Visit Cutie. Nahalikan daw si Yamada nang lahat sila ay nanonood. Ito naman si Kiluwash Labo, nag-ultra instinct na sa sobrang selos. Tapos nag-usap na nga silang dalawa. At sabi nito, hindi niya daw mapigilang isipin si Yamada dahil sa nangyari. Hindi din daw siya makapag-concentrate sa klase niya at sa trabaho niya daw sa student council. Tapos makikita niya lang daw to na minumukbang si Cutie Blandy. Sabi naman ni Yamada, kung ganun daw ibabalik niya na daw to sa normal. Pero pinigilan naman siya nito. Hayaan na lang daw siyang manatiling ganito. Di niya daw kasi alam na kaya daw palang magpasaya pa sa happy nung kapangyarihan niya. Tapos nagpaawa pa to na baka daw makakaabala kay Yamada kung ganito siya. Bigla naman siyang minukbang nito. Sabay sabing di niya daw kayang pabayaan na lang si Visit Cutie na ganito dahil hindi daw siya may in love dito. Napatulala na lang to eh. At pagpunta niya dito, may binigay sa kanya si Kiluwash Labo. The Seven Wonders of Suzuka High School ang title nito. At club nila ang gumawa nito. Nakita daw to ni Kiluwash Labo sa lumang building. At nakasulat daw dito yung mga estudyanteng tinatawag na witches. At yung mga yun daw ay nagtataglay ng misteryosong kapangyarihan. At ang nakasulat lang na kapangyarihan dito ay dadalawa. Ang kapangyarihang mga akit at kapangyarihan ng telepathy. At ang susunod daw ay nasa volume 2 na. So ibig sabihin daw pala, meron pa daw kapangyarihan bukod sa kapangyarihan nila. At kailangan nga daw nila yung hanapin. Pero tumanggi naman si Yamada. Huwag na daw siyang idamay pa. Sabi naman ni Shorter Cutie, paano daw nila hahanapin yung mga witch kung wala to? Ito lang daw kasi nag-iisang only one person na hindi daw tinatabla ng kapangyarihan ng mga witch. Pero ayaw pa rin ni Yamadang pumayag at magwa-walkout na sana siya paalis. Kaso biglang nagsalita si Cutie Blandy. Binago daw nito yung mundo niya at malamang sa alamang daw. Ganun din daw kay Visit Cutie. Kaya naniniwala daw siya na gusto daw ng mga yon na magpahanap kay Yamada. At nakangiti pa to at nagbablush at nangingintab yung mata. Kilig na naman si Idol eh. Kaya wala na siyang no choice kundi pumayag. Hirap talaga tanggihan pag bebe mo yung nag-request eh no? Pero sana all may bebe. At dito na nga pala nagtatapos tong part 10. Mukhang napahaba ang part na to ah. Kaya pala medyo nawawala na rin yung boses ko. Abangan nyo na lang yung susunod na next part. Pero kung ayaw nyo, edi don't.